Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay ang hindi kumpletong katotohanan ay kasinungalingan. Ngayon po naman ay lalagyan natin ng ikalawang bahagi ang nakaraan nating pangangaral na may titulong Half-Truth, Incomplete Truth is a Lie. No? Kasinungalingan pa rin po, bagaman binasa sa Biblia, bagaman may katotohanan in part, pero ito po ay isa pa rin kasinungalingan at hindi po kalooban ng Diyos. Isa po sa sinabi ng matandang mangangaral na ipinaglingkod natin doon sa part 1, Jesus did not abolish tithing. At tunay po mga kapatid, makikita natin ang kahalagahan ng rightly dividing the word of truth pagkat sa pamamagitan po nito mga kapatid ay maipapakita natin kung bakit hindi talaga inabolish ang tithing pagkat ito po ay binago. The law was changed. So from obligatory, bayad buwis, ngayon po ay offering, will of the heart and not obligatory. Dito po i-harvest, dito po naman ay pwede na ang pera tulad po ng ginagawa ng ilan nating mga kapatid ngayon. At ngayon po naman mga kapatid, isang binanggit pa din po ng matandang mangangaral na yon ay the church practice tithing. So mga kapatid, in a way ay totoo po mga kapatid. So sa pamamagitan po ng rightly dividing the word of truth ay ipaliliwanag natin bakit in a way it is not a complete truth, no? So hindi po lubos na katotohanan ang binanggit. Ang tinutukoy po niya na the church practice tithing ay noon pong panahon ng Levitical priesthood. Dahil by definition po mga kapatid, ang church ay called out assembly. Mga tao ng Diyos, mga taong ibinukod ng Diyos. Katunayan po mga kapatid sa isang talata sa Book of Acts, noong panahon po ng Lumang Tipan, ay may binanggit po na church in the wilderness. Sandali pong oras mga kapatid, no? Ay atin pong ipakikita sa verse 38 ng Acts chapter 7, narito po. This is he that was in the church in the wilderness, with the angels which spake to him in the Mount Sinai, and with our Father. So, yun lang po ang ating gustong ipakita mga kapatid. Meron ho talagang church in the wilderness before our Lord Jesus Christ died on the cross. Ba't po natin binibigay ng particular na diin yung died on the cross? Pagkat doon po naman nagsimula yung iglesia ng Panginoong Hesukristo, yung tinatawag po na Christian Church. Po? Pagka po tayo sumampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, siya ay namatay, nilibing na buhay na muli, tayo po'y bahagi ng kanyang katawan, ng kanyang iglesia. Ito po naglingkod din natin sa nakakaraan nating mga paglilingkod mga kapatid. So, the church practice tithing. Totoo po mga kapatid. Pero, yung church during the Old Testament, the church in the wilderness, o nung panahon ng Panginoong Hesukristo, para po maging maliwanag mga kapatid, rightly dividing the word of truth. Before He died on the cross, lahat po ng mananampalataya ng Panginoon, ng Diyos, ay iglesia, tinatawag na church. Na po? Pero po, yung Christian church, yung mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo na siya'y namatay, nilibing na buhay na muli, yung pong Christian Church, New Testament Church, pinananagutan po natin hanggang sa harapan ng Diyos sa langit. Ito po'y hindi pre-practice, ito po'y hindi ipinatupad ng mga Christian churches. Bakit po? Pagkat hindi po naman ipinangaral ng mga apostol. Kung hindi pinangaral ng mga apostol, ay hindi po ipinatupad ng mga Christian churches at wala din pong mababasa kahit isang Kristiyano na nag-practice ng tithing katulad nitong obligatory tithing na isinasaad during Levitical priesthood. Kaya po mga kapatid, half-truth. Ang binanggit na matandang mangangaral, the church practice tithing, dapat po sinabi niya, the Old Testament church during Levitical priesthood ay nag-practice ng tithing.
Ngayon, maliban po kung nung panahon na ang Panginoon ay sinampalatayanan na, kahit hindi pa po siya namamatay sa krus, mga kapatid, yung mga nananampalataya sa Panginoon, I stand corrected mga kapatid, after that He died on the cross, yung mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo within Israel, ay hindi na rin po nagpa-practice ng tithing to support Levitical priesthood. Kaya po mga kapatid, hindi inabolish ang tithing. The church practice tithing during the Old Testament but not in the New Testament. God bless po mga kapatid. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa video na ito, we encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali po na naging pagpapala ito sa inyo o aliman sa mga videos sa aming channel, please subscribe and share it to others. Nais po namin kayong encourage na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya't inaanyayahan po namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At nandito po ang mga schedules ng aming mga gawain. God bless po.